Itinuturing na tagumpay para sa kasaysayan ang temporary restraining order sa konstruksyon ng tinaguriang pambansang photo bomber na Torre de Manila. Ikinatuwa naman ito ng mga dati nang bumabatiko sa proyekto dahil nakakasira raw ang itinatayong gusali sa bantayog ng ating pambansang bayani. Mula sa Maynila, may live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, kinatuwa ng mga babatiko sa pagpapatayo ng Torre de Manila itong nilabas na TRO ng Korte Suprema. Ayon kasi sa mga babatiko sa pagpapatayo nito, nakakasira umano sa view ng bantay ni Rizal ang pagpapatayo itong gusalingang ito. Pero ayon sa Korte Suprema, Rhea, hindi pa ito pinala. Narito ang ulat. Kahit gabi na, hindi may tatanggi ang ganda ng Luneta o dating Bagong Bayan kung saan isinalang sa firing squad ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pagpasyal namin kagabi, ilang turista ang aming nadatnan. It's very nice. It's very nice, and its stories. I mean, there's a monumental, very great. Jose Rizal is one of the best hero in Philippines, I think. Pero sa kanilang mga litrato, habang nasa harapan ng monumento ni Rizal, may gusaling sumasama sa larawan. Ito ang kontrobersyal na Torre de Manila, isang residential building na makailang beses ng hiniling na ipatigil ang pagpapatayo nito. At kahapon sa botong 8-5, naglabas ng indefinite temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng Torre de Manila. Ikinatuwa ito ni Carlos Celdran, isa sa mga batiko sa pagpapatayo sa gusali. I'm very happy the Supreme Court has decided to put a temporary restraining order sa Torre de Manila. Justice is served for now. So it's very important that we keep the symbolism of Jose Rizal sacred. When you look at that, you should see Jose Rizal. You should not see corruption. Ang pagpapatayo umano ng gusali ay labag sa batas at tila paglalapastangan sa ating pambansang bayani. Maaari naman daw magtayo ng gusali sa paligid ng Luneta, pero hindi naman bawal ang pagtatayo ng building doon. Yung problema dito, they broke the zoning law. Kailangan hanggang 7 stories lang. 47 stories ang building. So kung alisin nila ng 40 stories, then they will be within the law. tinaguri ang National Photo Bomber ang gusaling iyan na Torre de Manila na ngayon ay pansamantala munang pinapatigil sa pagpapagawa. Sabi ng mga namamasyal dito sa Luneta Park, kapag sila ay magpapakuha ng larawan kasama si Rizal, mas magandang araw sana kung walang gusaling yan. Pangit. Hindi magandang matingnan sa isang monumento na sa likod mo ay may nakikita kang nakatayong building. Matagal na din ako dito sa Manila pero right now, pangit yan. Okay lang lang po. Kasi pagka tinanggal niyo po yan, siyempre, kawawa naman po yung gumastos dyan. Tsaka property po yata nila eh. Karapatan po nila yun. Paano yung view? Okay lang ba na may building dyan? Pero sa akin, hindi naman maganda talaga. Kasi nakikita siya bago makita si Rizal. Tanong mo muna. Oh, yan. Rhea, nakikita nyo ay ang mismong Torre de Manila. At nasa harapan nga niyan ay yung bantayog ni Rizal. Dito pa rin yan sa Luneta. Kung kayo magpapapicture po dito sa mga kababayan natin na pupunta rito, siguro kahit anong anggulo, talagang mahagip at mahagip itong Torre de Manila. Pero ay naman sa DMCI, ito yung nagpapatayo ng gusaling ito, ay maaari pa naman silang umapila dahil hindi pa naman pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Pero noon nang sinabi ng DMCI na wala pa silang kopya ng TRO na inisyu ng Korte Suprema. At yan mo ng latest mula rito, balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Haji Rieta.